Magandang araw po sa inyong lahat and welcome to another episode of Immigration at Iba Pa, kung saan dedicated po sa mga kababayan natin dito sa Canada ang pag-uusapan natin today about the temporary residents in particular. But before anything else, of course, hi muna kay Attorney Jake Aguilar. Kasama natin siya today. Good afternoon, Attorney Jake. Magandang hapon, Jean. Magandang hapon po sa mga nanonood. Ayan. So, bago natin pag-usapan yung main topic natin about the temporary residents, legal issues, and tips on how to create your new life here in Canada, we would like to take this opportunity para po makiramay sa recently po kasi may na-aksidente over the weekend na Filipino family. And would like to take this opportunity to extend our condolences to the family, to the Lavinia family. And as well, pag-usapan din natin ng maikli kung ano yung nangyari about the accident and kung ano yung pwedeng implications nito, especially if you are a temporary resident or a PR applicant or a PR resident here in Canada. If ever mangyari po sa inyo itong aksidente na nangyari nung over the weekend. Yes, Jean. So yeah, we'd like to take this opportunity po na makiramay sa Lavinia namatayan family. sa Lavinia family. So as most people know, meron pong aksidente. I think over the weekend Yeah, ba? it happened during early Sunday morning. Yeah, I think yung Victoria Day long weekend. Oo, just this Sunday. Bumibisita pala yung pamilya sa isang kamag-anak din. But anyway, we will not be providing details, pero yun lang po. We'd like to extend our condolences. And at the same time po, gusto naming i-take itong opportunity na magbigay din ng kaunting kaalaman or siguro nga sabihin natin warning sa mga yung mga nagdadrive. At allegedly nga kasi po, yung aksidente is caused by an impaired driver. Yun ang sabi sa ongoing investigation. So far, yun po yung alam natin. Kaya din po, minarapat namin na magbigay ng konting, siguro, lecture din. At saka Kaalaman for everyone. Konting warning din sa mga nagmamaneho at lalo na yung umiinom. So yun nga, nabanggit ko na rin ito sa mga ibang episodes. Pwede nyo gawin yun, wag lang sabay. Pwede kayong uminom pero wag kayong mag-drive. At kung balak nyo mag-drive, wag kayong uminom. At anyway, which is in this instance, nakapag-dulot siya ng isang tragic accident. So, nabanggit ko na rin po noon na kung kayo ay isang temporary resident dito sa Canada at even nga po na permanent resident, kung kayo ay makasuhan ng ganitong impaired driving, potentially pwede kayong tanggalan ng status, bawiin yung status nyo. Even as a permanent resident, pwedeng mabawi yon kasi serious nga po yung offense na yun. At I will discuss in a while po kung bakit kinoconsider. Well, obviously, katulad nitong nangyari, ito yung gustong i-prevent ng government. And I think 5 years ago, may nangyari din na similar. They say it's almost a decade actually. And also a decade ago, meron din. So para bang every 5 years, nangyayari itong trahedya na ito. So, kung kayo po ay, let's say nga, temporary resident at na-charge kayo ng impaired driving, yun lang, kahit hindi pa nga kayo nakapag-cause ng aksidente. Yeah, kahit walang aksidenteng nangyari, kahit wala kayo nasaktan, wala kayo nabangga, pero pag nahuli kayo sa checkpoint, yung RIDE, tama ba yun? Yung i-check yung level of alcohol mo. Parang, yun nga, minsan nagsaset up ang police ng mga checkpoints And pagka na kayo, hiningian kayo ng yung test, blood alcohol test, kailangan nyo rin mag-comply. Otherwise, may charge din kayo. So anyway, wala kayong kawala, sabihin natin. At kung malaman na nakainom kayo habang nagdadrive kayo, pwede nga kayo makasuhan ito. At
sabihin na nating parang mahigpit masyado kung tutusin. Kasi nga, yung charge na yon, eventually, kung makonvict kayo doon, pwede nga kayo mapauwi, even if permanent resident na kayo. So, para bang, kahit wala kayong na-aksidente or what, sapat na yon Yeah. na maging Reason. dahilan para mabawi yung PR status ninyo. So, di ba, napakalaking epekto noon, pero somehow tama din nga kasi Of course, especially kung katulad merong nito mga nga para ma-prevent exactly yung mga inosenteng ganitong buhay na nangyayari. nawala, no? So, explain lang natin ng konti yung technicalities nito. Sabi kasi doon sa batas, kino-consider ang isang crime na serious kung ang penalty is nasa maximum of around 10 years or more, at least 10 years. Kung ang potential, I'm just talking about yung potential, hindi pa ito yung actual na naging sentensya. So kung ang potential doon sa crime na yon is imprisonment of 10 years or more, considered serious na yon. And pag na-convict kayo doon, kahit nga hindi kayo makulong kasi pag hindi naman kayo nakapatay or nakasakit or nakabangga, pwedeng yung minimum ang ibigay sa inyo na parusa. Minimum 1 year suspension na rin yun ng driver's license nyo. And pero kahit hindi kayo makulong, is serious pa rin yung crime. So it's the nature of the crime itself na kinumit ang potentially mag-cause para sa isang temporary resident na or isang permanent resident na maging criminally inadmissible. Yun ang tawag doon. So again, like potentially, pwede kayong mapaalis sa Canada. Depende na lang din yun kung paano nyo haharapin yung yung issue na yon, yung charge na yon na kayo ay criminally inadmissible. Pero the fact na ma-convict kayo is enough na yon. At isa pa, ito, another technical na lang po na discussion, pasensya na. Pero sa rin po, kasi sa mga criminal charges, sometimes pwede kayo makakuha na tinatawag na discharge or kumbaga considered kayo na guilty, pero yung parusa sa inyo, discharge, meaning hindi rin siya conviction, hindi ka convicted technically. So guilty ka, pero hindi ka convicted. Itong concept na to medyo bago sa ating mga Pilipino kasi walang ganito sa Pilipinas. Pero yun nga, ang kagandahan somehow noon is pwede kang, let's say, umamin. Kunyari may na-commit kang isang crime and pinagsisihan mo naman. And kung karapat-dapat na ibigay sa iyo yung tinatawag na discharge, pwede kang i-discharge ng court. Ibig sabihin, guilty ka kasi inamin mo, pero since nagsisi ka at ginawa mo naman lahat ng mga tama or dapat gawin, is i-discharge ka ng judge or ng court, which means again, hindi ka convicted. So may konting technicality doon. Hindi ka considered na convict. Okay. So yun yung kagandahan sa discharge. Pero yung discharge, hindi siya available dito sa particular case na ito, yung impaired driving. So hindi available sa isang tao yon. Hindi ka ibig sabihin, pag umamin ka, malamang makakonvict ka. Yes, kasi wala nga discharge. So, and pag na-convict ka naman, yun yung pinaka-trigger para ikaw ay maging inadmissible for serious criminality. So, yun lang yung May follow-up question ako dyan, Atty. Jake. Paano kung halimbawa, ito is pinag-usapan natin PR, pwedeng matanggal yung PR mo. Paano kung nag-apply ka pa lang ng PR or temporary resident ka pa lang dito? Would it affect? Of course, definitely it will, right? Definitely, kasi nga, yan, doon sa mga nag-a-apply ng PR, di ba? So, kaya nga tayo nagsasabit ng mga police certificates, like kung galing tayo sa Pilipinas, kaya nga nagsasabit tayo ng NBI, yun yung reason na yun, para malaman kung hindi ka ba inadmissible. Right. Hindi ka criminally inadmissible. So, yun. Police check. And then, kung may existing ka, di definitely maho-hold. Unang-una, maho-hold yung, application mo sa PR. And, kung ma-convict ka nga eventually, edi, inadmissible ka nga. So, criminally inadmissible ka. So, hindi ka pwede maging PR.
Ayan. Unless nga ma-overcome mo yon. So, depende na yon. We'll not discuss that. Mhm. Pero may mga paraan pa din naman para ma-overcome yon somehow. Pero, ayun, yun yung haharapin mo, di ba? Medyo Yeah. mabigat. Kaya, kung ako po sa inyo, iwasan natin yung Yes, malagay for tayo sure. sa ganong sitwasyon. At saka yun nga po, Pag-isipan niyo po parating maigi, di ba? Yeah, through this Lalo na program, pag may, we'd like to pag may raise mga awareness. events, you know yourself. Kung alam niyo pong iinom kayo, wag na po kayong mag-drive. Right po. So, ayun, kasi sa atin din nga, sa Pilipinas, Nako. kahit somehow Yes. kung nagagawa natin yun doon, dito sa Canada, iwasan natin. nila. Magagawa pa rin natin, pero, huwag nga natin gawin kasi nga it can lead to something na, ayan, pwedeng ikamatay ng tao or Mhm. kahit nga hindi, at least yung sa atin mismo, yung PR natin, kung tayo ay PR pa or Nag-a-apply pa lang temporary ng resident, PR, yeah. Definitely maapektuhan yung status Application, natin. status. Yeah. Tsaka, magkakaroon ka ng criminal record, di ba? So yun po, napaka-serious nga po na bagay or na offense yung impaired driving. At with good reason, kasi nga ito, inosenteng tao, from what we know, from the investigation, pauwi din sila, I think. And yun nga, after nilang bumisita over the long weekend, and then nakastop lang sila sa stoplight. know. So, di ba, naghihintay lang na mag-green yung light. And then nangyari ito. So, very tragic. 3 bata, minor de edad, ang namatay, plus 3 tao pa yung na-ospital. Pero, naman yata sila. I think they're already in Okay stable naman yata condition. sila, Pero again, which is good. Pero yung 3 namatay, syempre hindi na natin mababawi yun. So, ayan po, reminder po sa atin, especially sa ating mga kababayan, implications ng impaired driving. So, iwasan po natin ito. Okay. Anyway, batiin mo muna natin si Mike. I know. Nag-greet din siya. Hello, Magandang hello hapon sa'yo, Mike. Maraming salamat for watching. At mabuti naman ay kasama mo kami ngayon. Maraming salamat. So, ang pag-uusapan Salamat sa po panonood. Yes. Okay, so let's move on to our main topic, no, which is actually about the temporary residents in Canada. We'll talk about the legal issues and magbibigay po tayo ng tips. Paano nga ba kayo makakapag-start ng new life nyo dito sa Canada? And even for temporary, like visiting, ano ba yung legal boundaries, no? Pag nandito kayo at may bisita, ano ba ang tamang pakikitungo sa inyong mga kamag-anak, di ba? Or friends. Ayan, pag-uusapan natin yan, ano? Which is kasi, di ba, relatable tayo dyan. Halimbawa, meron kayong mga family, yun muna pag-usapan natin, ano, temporary residence, ano, pag nag-extend ka ng stay mo, di ba, ano ba yung boundaries na pwede nating ilagay, pag-usapan, gaano ba katagal ka pwede dito magstay sa Canada as a visitor? Yan. So, yung pag-stay, di ba, 6 months yan. So, kung walang, yun yung maximum na pwedeng ibigay sa inyo ng immigration officer. So, as you know, pag pumasok tayo sa port of entry na tinatawag, usually airport, di ba may immigration tayong dadaanan, and usually magde-decide nga yung immigration authorities kung gaano kakatagal ang bibigyan ng pahintulot na tumira sa Canada. Usually, ang maximum nga po is 6 months. Pwede kang bigyan ng mas maikli doon, pero if wala naman silang concern about you, bibigyan kanila ng maximum na 6 months. So yun, pinakamatagal na pwede natin magstay, and then we can apply for an extension naman. Which is called a visitor record. Visitor record extension. Ayun. Lagi natin nakukuhang question. Pag nandito kasi, they have this misconception na pag meron ka ng visa, okay na, pwede mo nang gawin anything. Okay, diba? klaro na lang natin siguro yan. So, pwede po talaga silang mag-work while on visitor visa here in Canada. So anyway, yun muna, yung nabanggit mo na visa, di ba? Kasi minsan, bibigyan tayo up to 10 years, di ba? Oo, Bigyan tayo ng sasabihin nila, tapos sabihin may natin, visa ako 10 may years. visa naman ako, up to 10 years pa naman Pwede ito. ba ako magstay ng 10 years? So, no, kasi iba yon. Yung visa nyo, yun yung document nyo na kailangan para pumasok to enter Canada. So, makakalabas-pasok kayo, yun yung visa nyo, yun yung document na kailangan. Pero kung nandito na kayo, kailangan nyo ng record extension. Yun. So, kailangan yung applyan yun every time, every 6 months basically. So, hindi yung visa nyo ang magmamatter para doon. Magkaibang dokumento po yun.
Ayun. Sana po naliwanagan kayo dyan. Lagi silang nalilito. Ano yung visa? Ano yung status nyo dito sa Canada? So, you need to renew it every 6 months. Yung pong 10-year visa nyo, kung meron kayong visa, it just means pwede kayong lumabas-pasok sa Canada within the 10-year period. Correct. Okay. Ayan, may follow-up question si Mike. Nakita ko lang ngayon, Mike. Pwede nating kunin to ngayon, no? Para naman, related dun naman. sa ating Para kay unang Mike, discussion. bakit Para kay Mike, gagawin natin yan. Question po, if citizen ka na pero dual, then ayun, nakapatay ka. Pwede pa bang ipa-cancel ang citizenship mo kasi dual ka, then i-deport ka sa secondary citizenship Magandang question, mo? Mike. Pero, hindi na. Sa tingin ko po, hindi na. Pag citizen na kayo, unang-una, hindi na kayo ma-deport ba yung tanong mo? I-deport. So, walang deportation kasi, kumbaga, citizen, dito ka nakatira na. Dual citizen ka daw kasi. But anyway, kahit dual, so you get the best of both worlds naman. So, parang hindi naman negative yung pagkakaroon ng dual citizenship. So, yung citizenship mo dito sa Canada, yun ang parang sasagot sa'yo na hindi ka ma-deport. Dito ka nakatira. Dito yung bansa mo. Citizen ka nga dito. So, yun. Siguro at some point, discuss natin ng mas detalyado pa yung about dual citizenship. Alam ko marami ding tanong dyan. But the other question yata is kung ma-revoke pa. So, hindi naman yun ground for revocation. Usually, ground for revocation is yung fraud. Kung nakuha mo yung citizenship mo by means of fraud, yun, pwede ma-revoke. Pero kung ganito, nakapatay ka, lalo naman kung aksidente din. Makukulong ka. Depende. Depende. Pero kasi depende sa kung anong sabi ng batas nga, anong sabi ng criminal code. Nagkataon lang din kasi nga na yung impaired driving, actually hindi yung pagkapatay doon ang pinaparusahan eh. Ang pinaparusahan doon yung mismo pag-inom. Yung impaired driving. At pagdadrive while you're... Yeah, exactly. Uminom ka. Yun mismo. At aggravating na lang, sabihin natin na nakapatay ka because of that. Pero yun nga din, pag nakapatay ka, in itself, hindi siya crime, especially kung accident nga yun. So, tsaka anyway, back to the question na lang na hindi yun enough, hindi yun ground para ang isang citizen is, yung citizen status ay ma-revoke. So, yun, or ma-deport. So, yun, okay po yung tanong ni Mike, pero hindi po yun ground para matanggalan ng citizenship status. Okay. Thank you, Mike, for that question. Sana naliwanagan ka ni Atty. Jake sa iyong may tanong po ulit. And Miss of Judith. course, hi, Judith. Thank you for watching. Si Miss Judith Hello, Kiamhot. Miss Judith. May bayad ba yun every time extension ng 6 months? I guess she's asking about the visitor may fee po record. siya. May Minimum fee po. lang naman po, Mura $100. lang. $100. And of course, kung Extend. represent Oh, yeah, sa yeah. isang consultant or immigration lawyer, syempre may fee po yan. May professional Pero fee. yung government fee is around $100. Yeah. Walang tax. Okay, thank you, Judith, sa iyong question. Okay, so, okay, let's move on. Let's continue the discussion, Yun, so, nabanggit ni Attorney Jake na yun yung difference between the visa and temporary resident status. So, yun nga, ang tanong nila, are you allowed to work while on visitor status here in Canada? So visitor, definitely not. So kung gusto niyo po mag-work, kailangan niyo ng work permit. Di po ba? Or study permit pero limited lang. Pag study permit, up to 24 hours a week. So meron kayong authorization to work under doon sa rules ng study permit. Pero nga po, limited. So minsan nagbabago-bago din. Pero for now, as we record this episode, 24 hours per week po yung limitation. For if naka-student. If naka-student. Permit Pagka ka. meron kayong work permit, walang limit. Sundin nyo lang kung ano yung limitation na nakalagay doon sa work permit nyo. Usually nga po, closed work permit yan. So sa isang employer lang kayo mag-work. Pero in terms of hours, wala siyang limit. So, except na lang din yung, kasi syempre makakabangga natin yung batas ng employment standards. For example, dito sa Ontario, merong Employment Standards Act. Meron ding limit sa kung gaano ka haba yung pwede mong trabahuhin sa isang araw or isang linggo. Ayun. Okay, so let's go back to the basic. Halimbawa, ikaw ay isang visitor dito sa Canada, nagbabakasyon.
Pwede ka naman bang tumira sa iyong kamag-anak habang naghahanap ka ng trabaho? I guess the short answer for that is yes. Pwede kang makitira. Oo naman. Personal na yon between you, the visitor, and your host na nagpapatira sa iyo. Nasa sa inyo na yon. So, Right. Yeah, we got some questions about this. Like, paano ba natin masasabi? Kasi usually, di ba, hindi normal or natural for us Filipinos to tell your visitor kung ano ba yung parang legal like the stay that you can, whether you can stay for a long time or ano ba, paano mo ba sasabihin yan sa iyong kamag-anak? I guess it's just between you and the visitor and the host. Pag-uusapan nyo yan, kung gaano katagal kayong pwedeng magstay. Although binigyan kayo ng 6 months, hindi naman ibig sabihin na maximum of 6 months din kayo pwedeng magstay sa isang inyong kamag-anak. hatiin siguro natin yung issue, yung technical at saka yung non-technical part of it. So on the technical side, walang limit naman yon for as long as na re-renew kayo every 6 months, na may maintain nyo yung status at ina-approve naman kayo, well, indefinite po yun. So, depende sa immigration authorities. Ang gusto lang naman nga nilang malaman, meron ka bang legitimate reason? Okay ba yung, Ano yung reason ano mo? yung pinakadahilan mo? Bakit ka Ba't ka ba nag-stay ng pagkatagal-tagal? Something like that. Pero kung okay naman sa authorities ba, sa officer, walang problema. Tsaka, pangalawa na gusto niyang malaman ng officer is, yung nga, kaya mo bang suportahan yung sarili mo? Kasi, di ba nga, hindi ka pwede mag-work. So, saan nanggagaling ang pangsustento mo para sa sarili mo? Pero kung meron ka naman ng, ang tawag ng karamihan, sponsor. Yung nagsusupport, sabihin natin gano'n. Kamag-anak or kaibigan na pinapatira ka, hindi ka nagbabayad ng upa, pagkain mo, libre, at saka yung damit mo, kung kinakailangan, bilang kanya ng damit. But anyway, to support your basic needs, hanggat merong nagpo-provide sa'yo noon at si officer naman, satisfied siya na kaya naman ding i-provide yun nung host, edi okay lang, pwede nga nilang extend. So, indefinite po yun. Pero yung non-technical side, again, depende na yun sa inyo, tayo, mga Pilipino kasi, sa mga bisita, kamag-anak, di ba, medyo open tayo dyan. Pero somehow dito, kasi nasa Canada na tayo So yung kultura ng Canada medyo iba pagdating sa ganyan. Somehow the host will expect something in return. Well, you need to be practical. The living expenses here are quite expensive in Canada. So, siguro as a visitor, keep that in mind as well, na hindi po din mura mamuhay sa Canada. So, if you're planning to extend your stay, I guess it's just between the host and the visitor. Pero yun po, just keep that in mind. Kung may bala kayong magbakasyon, well, pwede namang magbakasyon, 1 week, 2 weeks, pero kung tatagal pa po, it's something that you need to consider. Yeah, kasi marami tayong naririnig na mga, di ba, dyan nagsisimula yung away sa pamilya usually. Kasi magkaiba yung somehow expectations, mga ganoon. At yung mga tension nga doon na nag-start yan, doon na nabubuo. Yeah. So, yun. I guess, again, personal naman yan, pero makiramdam na lang din siguro. Kung okay pa ba, ano yung stay nyo, ano pa ba, welcome pa rin ba? Right. And maybe you need to talk about it. Ganyan, medyo maging open. Kasi nga tayong mga Pilipino din, puro pakiramdaman na lang. Bihira natin pag-usapan, lalo nga pag mga close friends or family, di ba? Ayaw nating masira yung samahan. Exactly. So yeah, medyo complicated na topic yun. But I leave it to you kasi kayo naman yung nasa sitwasyon na yun. At saka non-legal naman yun. Hindi ako yung expert yan. Just be mindful, I guess, of the situation and when to, when is it time for you to share the expenses if you're planning to have a longer stay. Ayun. Meron tayong mga ibang friends na nagpapa-shout out. Si Angel Soto. Hi, Angel. Thank you for watching. Hello, Angel. Nagpapa-shout out si Madam. And of course, meron din tayong nakuhang question from Miss Josie. Good afternoon, Miss Josie. Ayan, good afternoon po, attorney. Halimbawa po, under tourist visa, yung
tao, tapos nagtrabaho dito sa Canada, cash basis, cash job, yung tinatawag nila na cash job. Inabutan ng expiry yung visa, was ordered to leave, pero hindi umuwi kasi may work pa. What are the possibilities to happen? Can he still renew after expiry while here in Yeah, Canada? magandang tanong din yan. Unang-una, yun nga, hindi po tayo pwede mag-work again. Wala tayong authorization. Pero maraming gumagawa nun, yun nga, cash basis. Cash basis kasi walang trace, di ba? So, mahirap patunayan pag umikot lang yung pera na walang, again, walang trace. And usually, kaya nga ginagawa ng tao yun, ng mga tao yun, is because of that na mahirap patunayan na nag-work ka kasi walang trail, ano. Pero again, bawal yon, and yun din ang isang ayaw syempre ng Canada, no. Kaya pag may hinala ang Canada na ginagawa mo yon, malamang hindi ka na niya i-renew. Pag mag-apply ka ulit for extension ng iyong visitor record, hindi ka na i-renew. Isa yan sa parang open secret na rin, sabihin natin gano'n, na nakakaamoy na din siyempre si officer Si na parang IRCC, kung matagal ano? ka na dito, malamang na under the table ka na or cash basis nga. Pwede pa ba daw i-renew kahit na-expire? Pwede, kung pwede pa naman siya mapa-restore, may restoration period naman tayo na 90 days. And ultimately, it's based sa discretion nga po ng government authorities, immigration authorities, especially yung officer kung i-approve kanila. Pero pwede rin kasi sila nga maging technical, di ba? Pwedeng hindi na nila masyadong exercise yung discretion nila. Gawin nila yun by the book. And pag naka-overstay nga tayo, kahit isang araw lang, ito na mention ko na rin to sa mga ibang episodes, paano mo kasi i-convince yung officer kung mag-extend ka, di ba? Paano mo i-convince na uuwi ka before mag-expire yung ibibigay sa'yo na extension? Kung nung first time na hindi mo ginawa yon, Nag-overstay ka na. Nag-overstay ka na, hindi mo nga ginawa, di ba? I-justify, ano? So mayroon ka ng parang bad record, di ba? Nasa record mo na yon, and yun nga, paano mo i-justify ngayon yon? Unless siguro na meron kang napakagandang dahilan, pwede din. And again, depende rin nga sa discretion ng officer kung tatanggapin ba ng officer yung dahilan mo or hindi. Pwede nga silang maging mahigpit. Pero yeah, as we know, weather nga din yan. Depende sa sitwasyon. Kasi on one hand, gusto rin nga naman ng Canada na may mga visitors dito. So, kumbaga, sabihin na natin, mas malaki yung benefits usually na dinadala ng mga visitor kaysa doon sa mga negatives. Ano? Wag lang nga, ito dalawa lang yung bagay na magiging dahilan para ayawan ka ng government. Ano? Yung kung may sakit ka, halimbawa, syempre, na pwede mong hawaan yung publiko, di ba? Kung meron kang something na hindi maganda na pwede mong ikalat. That's one. Or yun nga, may kinumit ka na crime. So ayaw ng government din ng criminal siyempre dito. So, pero kung hindi naman ganon, gusto rin ng Canada usually na may mga visitor dito. Pero yung ano din, kung nagtatrabaho kayo like on a cash basis under the table, hindi rin maganda yon dahil pwedeng magreklamo na nga, lalo na ngayon sa mga panahon na ito, maraming Canadian ngayon ang walang trabaho, mataas ang unemployment. So ang sisi napupunta nga doon sa mga visitors or mga temporary residents. Sasabihin kasi ng citizens or even permanent residents is inagawan nila tayo ng trabaho. Amin dapat yon. Kami walang trabaho, sila meron. Pero anyway, medyo complicated na yan. Hindi rin ako masyadong pabor doon sa ganong mindset. Kasi, well, ba't hindi ko yung magtrabaho doon? Kung ano man yung ino-offer doon sa sabihin nating visitor o kahit cash basis pen or what, hindi kayo magtrabaho doon, di ba? Anyway, may follow-up question dyan. Paano daw kung halimbawa tutulong lang? Kasi usong-uso yung halimbawa yung mga cleaning business. Ayan. Tutulong lang daw. Pwede ba daw yun? Naka-visitor ka, tutulong ka sa iyong kamag-anak. Pwede ba daw yun? Is it valid? So, yung volunteer, So, hindi rin siya allowed kasi volunteer, kahit walang bayad, is still work. Still considered work. So, you're not allowed to work. You're not authorized to work even if it's unpaid. So, hindi pwede yun. Hindi pa rin pala pwede. So, okay. For that same reason, kasi na, dapat ang mga pwede lang mag-volunteer or work, mga PR lang or
citizens nga or yung may mga authorization to work. So, but anyway, kung kayo ay visitor, hindi kayo pwedeng mag-work even if it's unpaid. So, hindi kayo din pwede mag-volunteer. Ayun, sana po naliwanagan tayo dyan, lalo na yung mga naka-visitor on a temporary resident visa. Ayan. Okay, meron nagpapa-shout Na out. ba natin lahat ng tanong ni Meron Miss pa, Josie? pero Medyo mahaba eh. yan, I think nasagot na ano pa natin. yung hindi natin nasagot? Can you still renew after the expiry? Yeah, nasagot na natin, ano. Was ordered to leave. Yes, so nasagot na natin. I hope nasagot namin yung tanong mo, Miss Josie. May nagpapa-shout out lang si RJ Agmata. Hi, RJ. Hello, Thank you for RJ. watching. Ayan. At merong follow-up question si Judith. Meron ba daw limit yung extension ng visitor visa? Like, how many 6 months can Ayun you nga get? po, wala pong limit. Limitless. Limitless. Aba. Indefinite. So, okay lang mag-renew na mag-renew. Depende sa officer. So every time dodaan ka dun sa process na yon, and then for as long as na-approve ka naman, you can do that again and again. So pwedeng umabot ng 5 years or even more. Meron tayong alam na mga ganon na May extend siya, no? So pwede naman. Pero kung ma-refuse, then you have no choice but to You go have back to leave. home. And then yun nga po, wag nating hayaan na mawalan tayo ng status para maganda yung record natin. Kung kinakailangan man nating umuwi, at least makakabalik pa tayo. Malaki-laki pa yung chance natin na makabalik. Ayun. Ganun pala yun, okay? So sana po naliwanagan tayo yung mga gustong mag-extend And ng stay if I nila. may add na lang din, so Yes. yung mga nawawalan ng status na visitor na nawawalan ng status na hindi na nga bumalik, somehow po, yun din ang reason kung bakit nga sa Pilipinas, yung mga nag-a-apply, yung mga first time na mag-apply, sabihin natin mababa yung chances na ma-approve kasi nga because of that fact. Marami rin kasi talaga na hindi na umuwi after na nag-grant yung visa nila pumunta dito sa Canada, and eventually yun nga nag-overstay na. Maraming ganon, maraming record ng ganon. So by that fact, yung mga galing sa Pilipinas, yun na agad mayroong presumption na ito hindi to uuwi na. Ayun. So kaya it's up to that applicant para i-convince si officer na, oy, hindi naman ako ganon. Hindi ako yun. Parang hindi ko gagawin yun. Sila yun na nag-overstay sila pero ako hindi. So anyway, yung burden of proof nasa sa inyo, always nasa with the applicant. Yes. Okay. Ayun. Paano ba daw halimbawa naka-visitor visa? Ito parati rin tinatanong. Pwede ba ako mag-apply ng work permit or even PR application while here in Canada? Dun sa work permit, under current rules, kailangan lumabas muna. So anyway, yun naman ang sabi nating standard policy. Minsan nagbabago-bago nga, pero yun yung usual policy na you have to leave. Kasi mag-change ka ng Ng status. mo. So under current rules, lalabas ka muna. Yung iba, ang ginagawa niyan, yung flag polling ba, lalabas ka muna sandali, babalik. Pero ngayon din, pinagbawal na rin yun kasi na-exploit siya, hindi naman siya talaga para doon, pero yun ang ginagawa ng mga tao. Pero anyway, yun yung rules ngayon, labas ka muna and then doon mo hintayin sa labas yung application mo for the work permit. Ayun. And kakailanganin din nila ng LMIA, if ever. Pag closed, Would standard yun na yun yung sabihin natin dekahon, generic. If you apply for a work permit, normally, kailangan mo ng LMIA or yung employer mo, kailangan nila ng LMIA. Kasi yung LMIA na yun yung permiso para doon sa employer na para mag-hire sila ng temporary worker. Otherwise, exempt sila. Kung exempt sila sa LMIA, pwede din yun. Or yun nga, naka-open work permit sila or eligible sila for open work permit na binibigay lang sa mga limited cases. Yun nga, kung nag-aaral ka dito and designated learning institution at na-meet mo yung qualifications for post-graduation work permit, PGWP, then pwede ka mabigyan nun. Open work permit yon. Hindi kailangan ng LMIA, or kung na-meet mo yung eligibilities for a spousal open work permit, pwede din yon. Pero yun nga, bihira yung open work permit. Ayun. Okay, so keep that in mind mga kababayan, especially mga naka-visitor visa ngayon dito sa Canada. So, ano pa ba yung pwede nating i-discuss? So, what about for students? Ayan, may nakukuha din tayong question about that.
Student po ako, may job offer na full-time. Pwede po ba akong tumanggap ng full-time job while meron pa akong classes? Student and full-time, so yun nga, it doesn't mix, at least for now. Dati pwede yon panahon ng COVID. Pero for now po, limited. 24 hours lang. Dati nga 20 hours lang yan, if I remember it right. Medyo dinagdagan pa nga nila ng 4 hours, so 24 hours. 6 hours short of what we call full-time. Full-time kasi is 30 hours per week. Ang reason naman din kasi niyan, nung nag-apply kayo noong study permit, parang sinasabi, yun yung talaga yung goal nyo is mag-aral, hindi naman magtrabaho, di po ba? So kung ang goal nyo talaga is magtrabaho, hindi work permit yung applyan nyo. So para maiwasan yung gamit nung study permit para bang to circumvent din. Kasi yung study permit, yung 24 hours na yun, open yun eh. You can work for any employer eh. So sabihin natin, maganda yun nga. Kasi unlike sa close work permit, dun ka lang sa particular employer. So but yun po, pag nag-aral kasi kayo, sinasabi sa gobyerno, yun ang gagawin mo. Yun ang gagawin nyo, di ba? Tsaka, inaalaw lang kayo na magtrabaho para somehow masustentuhan nyo rin yung pag-aaral. Kasi alam naman din natin, alam din ng gobyerno na magastos ang mag-aral. So kahit pa paano, kung kung kaya yung magtrabaho ng up to 24 hours, binibigyan kayo ng authority to do that. Pero ang purpose nun is para masuportahan nyo yung sarili nyo habang kayo ay nag-aaral. So yun lang naman ang reason kung bakit limited lang siya. Ayun. Okay. May follow-up. Merong mention si RJ Agmata. Thank you po, JCA Law, for referring me. Yung complicated case niya sa Macri Immigration Law. I have restored my status and approved work permit extension valid for 2 years. Oh, congratulations, RJ. Mabuti naman at natulungan ka namin. And yeah, it's good to know that he was able to restore his status. Ayun. Okay. Another question, Attorney Jake. So, ayan, related din sa study permit. Student po ako, pero gusto ko na lang mag-work full-time. Pwede ko bang i-convert yung permit ko from study to work permit? Study to work, normal naman yun. Tulad yung PGWP, di ba? Oo, Study pero to work permit yun. halimbawa, I think the question is, halimbawa, nag-aaral siya. Ayaw niya nang ituloy. Gusto niya na mag-work. Pwede ba daw yun? I-convert na lang to work permit? Pwede din po yan. So, basta na ma-comply nyo yung requirements for that, for the work permit. So again, yung employer nyo, kailangan nila ng LMIA. So, yun lang po. Pwede. And kailangan niyang lumabas pag sinubmit niya yung application niya. So ganun din po. Yeah. Short answer is pwede. Pwede. Okay, so sa mga nanonood po sa atin or if you just tuned in to Immigration at Iba Pa, so we're talking about temporary residents for today. Any questions or any concerns that you would like to send to us, feel free po na mag-submit ng inyong mga questions and magpa-shoutout kung nanonood kayo anywhere in Canada or even outside of Canada. Ayan, pwede po namin kayong bisita. Sa amin kung saan po kayo nanonood. Kung dito sa Canada, anong province po? Or kung outside of Canada, anong country po kayo? Ayun, marami pong salamat for watching and keep on sending those questions. Okay, meron pa tayong ibang mga offline questions na na-receive. So, paano daw kung nag-apply po siya ng visitor extension pero hindi pa dumarating yung decision? Pwede po ba akong magstay habang iniintay yon? Pwede po. Yun ang tawag na maintain status. So, kung naka-apply po tayo ng extension before, so ito yung importante dyan, before mag-expire yung current na status, yun yung maintain. So, yun lang naman po. So, as long as nagawa niyo yun, then yun ang na-maintain status. Yung status. Okay. So, ano pa ba ang pwede nating Miss Josie i-share na yata may information? Question. Ayan, follow-up. Follow-up question from Miss Josie. Wait lang, tingnan natin. Ayun, follow-up question po. Eventually po, umuwi na yung person sa Pinas. For the longest time po, ngayon lang po siya hindi na nakabalik. 10 years to be specific.
but they keep trying to apply again. Maybe the previous record have negated the approval of the same tourist visa application. What are the other pathways for the same person po to come to Canada? So ano siya, visitor siya dati, Miss Josie? Is that what she's saying, right? And- So ito yung kaninang tinanong niya. Overstay ba? Hindi na siya nakabalik. Yeah. So, kailangan niya nga pong ma-overcome lang yung presumption. So, whether first time ninyong mag-apply or nag-apply na kayo before or nakarating na kayo ng Canada, it's the same thing. Whenever you apply for a visit visa, yun nga po, kailangan niyong i-convince nga si officer na uuwi lang naman kayo, hindi kayo mag-overstay. So, same thing. Same lang po yung process niyan. In this case po yata, hindi nga ma-convince si officer. Siguro nga baka may bad record or nagduda si officer na nag-work pala siya, matagal na siya sa Canada na nag-stay and walang visible means and then anyway, hindi lang nila ma-overcome yung presumption na yon. So you have to work on it. You have to provide evidence at saka yung submission letter ninyo doon sa application. Explain nyo ng maayos. Explain nyo ng maayos. Yeah. And why this time around na igagalang nyo na yung rules ng Canada about that na uuwi lang din kayo before na mag-expire yung status. So yun lang. It's more on convincing the officer lang naman po. Ayun. So sana Miss Josie, nasagot namin yung iyong question. We have another question from Liz Lee. Hi Liz. Hello po. Kapag na-refuse po ba ang extension ng work permit, kailangan po ba umuwi para mag-apply either visitor, study, or work permit? I think Yung yes. work permit extension naman niya ang na-refuse. Work permit extension lang. So, apply po kayo ng visitor record. So, magkaiba naman po yon. If you want to stay in Canada, visitor record po yung apply nyo. So, kung halimbawa may issue yung work permit nyo nga, yan, kasi somehow, may possibility nga po na ma-refuse. So, if meron na kayong idea na ma-refuse yon or medyo alanganin, I would recommend po na applyan nyo rin yung visitor record nyo para just in case ma-refuse man yung work permit nyo, may sasalo pa yung visitor record nyo. And kung ma-approve yun, at least na-maintain nyo yung status yung as a visitor. Hindi lang kayo makapag-work, pero at least may status pa rin. Yeah, and I think this was discussed before in previous episodes. Wala namang rules, no, Attorney Jake, that they cannot submit two applications like work permit and visitor record. Wala namang doon. Wala namang conflict doon. Okay lang yun. You can apply for two. Hindi naman nagko-conflict yun. Anyway, marami pa nag-message and huli ko nakita Si Mike to. Si Mike pala sa Saint Pierre Miquelon. So, Semi-Canada. wow, yeah, kasi French territory siya, di ba Mike? Pero dito siya Bonjour, Mike. dito siya sa Canada, pero French territory siya, part siya ng France. If I'm not mistaken, So, do you speak French, Mike? Anyway, meron pang iba. Lizel, Yeah. This was the question that we've read. Okay. Ayan, please keep your questions coming, mga kababayan. So, we still have like 15 minutes po. So, pwede pa po kayong magtanong. Any questions you have in mind? As long as it's about immigration and legal issues, pwede niyo pong tanungin ngayon sa amin. And pipilitin po ni Attorney Jake na sagutin yan. Okay. Ano pa ba yung mga nakuha nating offline questions? Eto, meron namang tayong nakuhang tanong mula from an international student. Paano ko po malalaman kung legit ang job offer sa akin? May mga nagpapadala kasi ng mga offer letter online tapos hihingian ka ng placement fee. Yeah. Ayun. So, yeah, marami din tayong nababalitaan na ganyan. Nakakita na rin ako ng actual parang job offer. So, suriin yung maigi nga kung totoo yun. So, mga red flag. Kung may placement fee, definite red flag yun. Red flag yun, Kasi wala dapat kayong babayaran. Bawal po yun na singiling kayo ng anything para makapag-apply kayo or para mailagay kayo doon sa trabaho na yon. Usually, it's just between you and the employer.
Kung gusto ka ni employer, di i-hire ka niya, walang bayad. Oo. Di ba? And then, i-contact nyo agad yung employer na yun para malaman ano yung details ng trabaho. Kayo na rin ang siguro mag-determine kung mayroon ba kayo nakikita mga kakaiba doon sa offer na yon. Tsaka, isa pang red flag, kung hindi naman kayo nag-apply tapos bigla kayo inoferan, di ba? Yeah. Malamang ano yan. Red Scam. flag na yon. Kasi minsan ganun nga yung situation. Mayroon akong na-receive na job offer. Yes, magte-text na. Nag-apply ka ba? Hindi. Yeah. Di ba red flag na agad yun? Ba't ka bibigyan ng job offer? Hindi ka pa nga nag-apply. Ayun. So, So, ingat-ingat din po tayo. Marami ng scammers talaga these days. Saka anyway, dito din nga sa Canada, medyo informal pagdating dyan. Pwede mong kausapin sila. Pwede ka nga magsumulpot na lang doon sa, ano na yun, sa workplace na yun eh. Magpakita ka. Tingnan mo din kung anong meron doon. May makakausap ka ba doon na from HR or manager or anyone na nag-hire, di ba? Puntahan mo para alamin mo on your own kung anong meron doon. So, pwede yun. Informal naman nga tayo pagdating sa ganyan. Related to that, actually, meron tayong nakuhang question about that from another international student. So, student po ako dito sa Canada and wala po akong kakilala. Nahihirapan ako maghanap ng work kasi wala naman siyang network. Ano kayang mga advice daw or tips na pwede nating ibigay sa kanya for situations like networking. Ayun. Iba din dito sa Canada. Unang-una, sabi nga din, kahit sa Pilipinas naman, sabi natin, importanteng networking, di ba? Sabi nga nila, it's not about what you know, but who you know. So, it applies, sabihin natin anywhere. Whether sa Philippines or sa Canada, it's the same thing. Pero dito sa Canada, medyo, sabihin natin, iba din yung flavor niya. Pero most din kasi ng mga trabaho, nakukuha siya through, networking, referral. To be precise, and I can speak for myself, yung una kong trabaho, nakuha ko sa ganyan. Exactly that, referral. Kasi, yung mga, I'm sure marami sa inyo nakaka-relate, lalo na pag may mga Pilipino na trabahante. Minsan, yung boss or manager sasabihin, kulang tayo ng tao. May kilala ba kayo? Ganun lang eh. Ganun lang kasimple. Or ganun lang ka-informal na, may kilala ba kayo na pwede magtrabaho sa ganito or ganito? And then, sasabihin nung trabahante na, may kilala ako. Pwede ko ba siyang i-refer? Ganun lang kasimple. And then, pupunta na yung tao, nakausapin ng konti ng boss, and then, yun nga, napaka-informal na, try mo nga ito. Pag nagawa mo, pwede ka nang i-hire on the spot or bukas, pasok ka na. Madali kasi mag-hire, madali din naman mag-fire. So, yun lang yung sabihin na, importante i-consider. Madali lang din kayong tanggalin kung ayaw na sa inyo nung employer or sabihin, kahit na hindi ayaw, kung tapos na yung trabaho ba, kung wala ng trabaho, wala na yung need. Kasi minsan nagpipick yung trabaho, di ba? Right. Especially sa summer, di ba? Medyo mataas yung economic activity. So, kailangan ng additional tao, additional shift. Pero pag nawala na din naman yon, pwede ka naman din tanggalin just like that. So, yun po. Pero ang maganda din yan, if you can leave a good impression dun sa employer, then next time na nangangailangan ulit sila, nasa isip ka ng employer na, yun si okay yun, magaling yun. And don't burn any bridges. Like, syempre, pag nakapag-work kayo sa isang company or, may nakilala kayo, always make sure that you still communicate with that person yan. Importante rin yan dito sa Canada na, once in a while, you still communicate with your previous colleagues, go for some coffee talk. Ayan, usong-uso rin yan dito sa Canada na mag-attend kayo ng event, how to get to know the other employers by inviting them for some coffee, yan, chit-chat, yan. Saka isang natutunan ko lang din dito sa Canada, na yung tawag nun, informational interview. Parang ganun, interview, whatever they call it. Yes. Pero pwede ka mag-invite actually, kung ikaw naghanap ka ng trabaho, di ba? Invite kahit senior pa nga yung, yung tao na gusto mong kausapin, just to get some information nga. Pwede mo siyang i-invite, email mo siya, pwede ba tayo mag-coffee? Do you have like 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes? Yeah. Meron lang ako mga gustong itanong. And na-surprise ako kasi very accommodating sila sa ganyan. Yeah. So para bang
hindi sila madamot sa oras pagdating sa ganyan. Siyempre, minsan, pag masyado silang madaming nakukuha mga invites, medyo naging selective din sila. Pero kung hindi naman masyado marami ang nag-invite sa kanila, pagbibigyan kanila, yun na lang sabihin natin. Unlike sa Philippines, parang hindi ko ma-imagine yung gano'n na mag-aaksihan ka ng panahon ba, especially kung senior na yung, yung gusto mong kausapin. Pero dito, apparently, pwede yun. They encourage that. Yeah. Oo. Mga mentorship, ayan. Diyan din yan lumalabas. So, totoo yan. Yeah, So, yun. why not? I-explore nyo po yung mga events. Kung meron kayong mga events na naririnig, be it Filipino events or kahit ibang events na makakatulong sa inyo sa school, attend po kayo. That's So, how yung you would... networking yan, yun. At malaking bagay yan dito. Again, yung nabanggit din ni Jane, pag may mga gathering, minsan pwede mo, kahit social gathering yun, pwede mong isingit lagi na ano yung Baka trabaho may alam mo, kayong o ako, work dyan. ang trabaho ko ganito, baka naghahanap kayo or may kilala ka na naghahanap ng ganitong klase ng trabahador or whatever. So, pwede mong isingit yun every now and then sa mga, even sa mga social gatherings. Sa ating nga mga Pilipino, hindi masyadong yun, uso. I mean, hindi natin kasi naging kaugalian yun. Pero dito sa Canada, pwede mong gawin yun. I mean, laksan na lang natin ang loob natin. Sabihin natin gano'n na pwede nating biglang i-switch yung usapan sa trabaho. Oo. Ayun. Sana nasagot natin yung mga tanong ng ating mga international students. Ayan. Halimbawa, ayan. Sige, maghanap pa tayo ng mga ibang questions from our clients. Yeah, meron pa po tayong mga 5 minutes pa. So, yung mga gusto pa pong magtanong. Ayan, si Mike. Nagpe-French na si Mike. Oui. Mon favori avocat. Ba? Ano ibig sabihin nun? My favorite lawyer. Totoo ba yan, Mike? Wow! Mukhang nagpa-practice na talaga si Mike, Ayun, paano naman daw, halimbawa, ito, very recent, nag-apply as a common law partner or spousal partner. Kailan siya pwede mag-apply ng open work permit? Very recently, merong changes, di ba, Attorney Jake? So, siya? Yun-sponsor siya, nandito siya. Nag-submit na sila ng application. So, kailan ba sila pwede nang mag-submit ng I think na may application for bagong work rule permit? Dyan. Punta muna tayo dun sa old rule. Oo. Kapag may status kayo, usually AOR lang or Acknowledgement of Receipt. So, mabilis lang yon. Pag sabihin lang, parang sinabi lang nung immigration office na natanggap na namin yung application mo at mukhang kompleto naman. So, yun, AOR yon. Pag natanggap nyo yun, pwede na kayo mag-work kung mayroon kayong status. Pwede mag-apply. Mag-apply. Sorry. Pwede na kayo mag-apply, pero yun nga, make sure na mayroon kayong status. Oo. Pero kung wala kayong status, yan, out of status, na-mention ko rin ito before, na pwede yun, at least under current policies nga, no? Kahit wala kayong status, kung nag-sponsoran kayo, and somehow na-convince yung nga si officer na genuine naman yung relationship and it's not for immigration purpose Pagka-receive ka na ng eligibility. Pwede ma-correct ma-restore yung status nyo later. Pero, for work, eligibility letter ang kailangan nyo. Para makapag-apply ng work kung wala kang status. Later, pa yon? Stages pa yon. So, mas ma-delay lang kayo. Pero, at least ang kagandahan nun, yun nga, wala kayong status. Tapos, mamaya, binibigyan na kayo ng opportunity mag-apply for a work permit. So, di ba, napakaganda nun. So, yun yung isang kagandahan. But very recently, very recently ngayon, nagkaroon ng changes na as soon as nakapag-submit kayo ng application for spousal or common law application, at meron pa kayong status, and you have 2 weeks or less na baka ma-expire yung status nyo, pwede nang mag-apply ng open work permit kahit wala pang AOR. Yan ay kung mag-expire na yung status nyo, like 2 weeks or less. So yun yung latest development. Ayun. So pwede na po kayong mag-apply agad. Kasi yung iba, di ba, it takes time bago nila ma-receive yung acknowledgement of receipt or yung AOR. Even that, nagtatagal yun. Kasi, siyempre, busy rin si government. Minsan yung application yun, nandyan lang. Natanggap na nila, pero hindi pa nila nasisilip
Hindi pa nila natitingnan, hindi pa nila na-check kung kompleto nga. So, yun lang naman yun. So, kaya minsan, even the AOR is delayed. So, pero kung malapit na nga po mag-expire, yung status nyo, 2 weeks or less, Now they are allowing it. pwede na kayong mag-apply. Ayun. Para na lang din ma-extend nga din or ma-maintain yung status nyo. niya. So, yun. Yun yung importance na. Okay, may follow-up question si Last Liz. question po Ayan, kay Miss Liz. umabot pa. Yeah. Follow-up question po. What if pinaabot po na lumabas ang refusal ng extension ng work permit, saka pa lang nag-apply ng visitor visa, makakasama po ba yun sa future applications? What if pinaabot po, na lumabas yung refusal. okay. So, Na-refuse muna. oo, yung extension ng work permit. Nawalan ng status. At doon pa lang mag-a-apply ng visitor visa. Yun. Unang-una, yan nga po sa mga nakakinig, huwag nating hayaan yun. Pwede kayo mag-apply sabay. Work permit, saka yung visitor record, para kung sakali ma-refuse nga po yung work permit, okay lang kayo. You still have status. Pero yan, kung yun sa tanong ni Liz, hindi nga yun yung nangyari, pwede pa rin naman yun applyan. Magpaparestore kayo ng status nyo as a visitor. Medyo mas challenging kasi nga meron na tayong sabihin natin bad record. Mas mahirap na i-convince nga po si officer pagdating dyan. Pero pwede pa din yun in theory. Pwede pa rin mag-apply. And in practice, may mga officer po na pinagbibigyan yung mga ganyang sitwasyon. Depende na nga lang sa paliwanag nyo, ano nyo yan ipapaliwanag na yun nga, sabihin natin medyo naging negligent tayo. Pero anyway, kung ko-convince nyo si officer, pwede pa rin kayong i-restore ang status. Ayun. Sana, Liz, nasagot namin yung Last question na mo. talaga. Si Mike, last meron na. pa. To si Habol. Mike. Mike Kabski, last na to. Kasi favorite niya daw ako. Kaya Yes. sagutin natin. Attorney, kung PR po tapos nag-military ka, mas mapapabilis po ba ang pag-citizenship mo? I don't think, I'm not sure about that, na kung merong law about that na Becoming mapapabilis. part of Pero the anyway, military, mabilis na rin naman yung 3 years, I would government. say. Na, di ba, kung PR ka and then 3 years ka lang na magstay sa Canada, pwede ka na mag-apply for citizenship. So, I think mabilis na din yun. At saka in some instances nga, yung stay mo dito sa Canada before you your PR, mako-consider, maka-count din yun. So, isa na nga, para sa akin, isa na yung Canada sa pinakamabilis mag-grant ng citizenship. 3 years lang yung kailangan. Sa Pilipinas kasi, ito, I will always compare, 10 years yung kailangan mo doon na magstay sa Pilipinas bago ka makapag-apply ng Talaga ba? citizenship. Oo. Ayun. Okay, so sana po nasagot namin yung mga questions nyo. Maraming pong salamat. Pa-shout out. And yes, thank you po for the next episode. Continue po to ask questions. Doon po namin ibibase kung ano yung magiging topic namin for the next episode. Okay, maraming pong salamat for joining us. Again, ito po si Jean Aguilar. And thank you for watching Immigration at Iba Pa. See you next week po. Until See next you. time.